Magsimula na tayo sa pagkabit ng ating tari. Kita nyo guys, walang humahawak sa manok ko, kaya gumawa tayo ng paraan para makapag-practice tayo sa pagkakabit ng tari. Yung galon guys, tinanggal ko yung pitan niya para may pasok dyan yung manok. Yan, walang kapalag-palag yung manok dyan. Kaya kahit mag-isa lang tayo, pwede tayo magkabit ng tari. Yan, sa pagkakabit ng tari, nakuha ko lang yung mga technique niyan sa tuwing magkakabit yung kapitbahay ko. Pinapanood ko siya kung paano niya gawin. Medyo mabagal pa tayo sapin guys. Yan, mga ginagamit ko pala mga sapin, yung kalang. Binili ko pala yan sa Shopee lang. Ayan guys, ikakabit ko na yung leather boots. Sa pagkakabit, nakukuha ko naman kung paano yung tamang pagkakabit ng mga leather boots, yung mga sapin. Kaya ngayon, inaktwal ko naman siya para makuha ko talaga yung tamang proseso sa pagkakabit ng mga accessories niyan. Tingnan nyo, walang kapalag-palag yung manok natin. Ang ikinabit ko pala dyan na pangkalang ay yung large. Kasi sa pagkakabit ng mga kalang, may mga sizes din siya. And dahil malaki yung paanong manok natin, kaya kinabitan ko siya ng large. Para pumantay siya. Yan guys, sinisipat natin kung pantay na yung kalang natin.
Ayan guys, oh, kita nyo. Doon sa pinakang ano niya, likod nung paanong manok, tsaka yung kalang natin, kailangan level lang siya. Yan guys, yung tari natin, hanapan natin siya ng kasukat. Dapat guys, alam niyo kung paano yung maglaro yung manok nyo. Kasi kung madikit yung manok nyo, makiskis, hindi dapat natin siya kakabitan ng mahabang tari. At kung po aangat naman yung manok nyo, yun, pwede natin siyang kabitan ng mahabang tari. Yan guys, oh, saktong-sakto lang sa kanya. Kaya yun ang ikinabit ko dyan na tari sa paa niya. Yan yung bidbid natin guys. Yung pagsipat natin ng tari guys, yung dulo niya, kailangan sakto dun sa parang pinakang bukong-bukong tuhod. Pag inulat mo naman siya, yung paa niya, kailangan sakto dun sa puwit ng manok yung dulong tari. Yan guys, dahan-dahan lang tayo sa pagbidbid nung tari natin kasi wala tayong kondom para dyan sa tari. Kaya medyo mabagal ako dyan kasi iniingatan kong sumabit yung daliri ko sa tari. Mahirap na at matulis yun at matalas. Kaya kayo guys, kung mag-aaral kayo, magpa-practice din kayo,
dapat meron na kayong kondom para iwas disgrasya. Yan guys, nabuhol nga pala yung bidbid natin dyan, kaya binitawan muna natin yung paa. Yan guys, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtali nung tari natin hanggang sa maubos yung pangbidbid natin. Yan nga guys, hindi na ako nangangapa dyan kasi napag-aralan ko naman yan kung paano ikabit na. Kaya sa actual yan, medyo mabagal pa ako. Pero okay na yung pagkakabit natin dyan. Yan guys, at malapit na natin matapos yung pagkakabit ng tari. Yan. Kita nyo guys, nakabit na natin at nailak na natin yung bidbid niya. Yan guys, yan yung tari natin, dyan nakatapat mismo sa tuhod ng manok. Nasa 1 o'clock siya guys. Then pag sinipat mo naman yan, sakto rin yan sa pitan ng manok. Yun guys, hindi rin sakal yung daliri ng paa natin. Kita nyo guys, kahit nakalapat na siya. Yan ang tamang pagkabit dyan guys. Hindi siya sakal. Makakalaro yung daliri niya. Kaya pag nagpaluan yung manok, pagbagsak niya, hindi siya nahirapan. Hindi tutukod yung tari natin.